Pero yung intuition, pakiramdam. Gut instinct. Like halimbawa, may disgrasyang mangyayari. Tatayo ang balahibo mo. Opo. Tapos pagka nakarinig ka ng katotohanan, tatayo ang balahibo mo. Antena ang katawan. Ang archetype ng prostitute, pagka kinukompromiso mo yung sarili mo sa maliit na pera, kinakaladkad mo yung kaluluwa mo. Halimbawa, dapat ang sweldo mo as a caregiver, let's say, 20 mil. Opo. Ang naging problema ko dito, hihingan ako ng 20 mil, pero naka-uniforme lang yung mga tao. Yeah, tama po. Pero hindi naman talaga marunong ng healing. Walang skill. Oo, right? So hindi nila makuha yung sintomas. Bago magkasakit, halimbawa, naghanap ako ng old sitter. Yes po. Loka-loka daw ako. Bakit ko daw kailangan ko ng old sitter? Dahil malakas pa ako. Kailangan ko ng old sitter para maasikaso yung mga hindi ko na maasikaso o hindi PA yon. Kaya tama po nga. Right? Opo. Ang caregiver, ibig sabihin may care ka. Pero Yeah. saan nanggagaling ang care? From From the heart. Pero ano ang natutunan mo talaga? Paano ka magiging caregiver? Kailangan may experience ka sa pag-aalaga Yes po. ng hayop. Ang hayop talaga angels yan. Opo. The tailed ones ang tawag nila sa Ingles because they are sent to us kaya walang salita kasi yung intuition mo ang pagaganahin mo. Kailangang matunugan mo, mapakiramdaman mo. Yung kutob. Instinct. Intuition. Ay. So, 5 senses. Eyes, Yeah. yung nakikita, naaamoy, naririnig, nakakain, nararamdaman. Sa dibdib, touch, pag hinawakan ka. Pero yung intuition, pakiramdam. Gut instinct. Like halimbawa, may disgrasyang mangyayari. Tatayo ang balahibo mo. Opo. Tapos pagka nakarinig ka ng katotohanan, tatayo ang balahibo mo. Antena ang katawan. Caregiver. Ang laki ng nahirapan ako dyan dahil kala ikaw ay magmamahal lang to the extent na minahal ka. Kung ang pagmamahal sa'yo ng magulang mo sinasampal ka, ganun mo nararamdaman ang pagmamahal. Pag hindi kita sinampal, kala mo hindi kita mahal. Gets me yun? Opo. You can only know love to the extent you were loved. Right? Yes po. So, halimbawa, inaabuso ka ng magulang mo. Pag inabuso ka ng magulang mo, tapos ibigyan ka ng chocolate. Right? Binubugbog kita, pagkatapos ang bigyan kita ng tsokolate. Pumunta ka dito, natuwa ako sa'yo, binigyan kita ng tsokolate, out of pagmamahal, matatakot ka sa akin. Dahil kala mo, bubugbugin kita. Dahil ang point of reference mo yung tsokolate. You can only understand something to the extent na masagop ng pag-iisip mo. At na-experiensyahan mo. So, iba-ibang lingwahe, parang dito sa Pilipinas, right? Tagalog, Bisaya. Opo. Aba. Iba-iba ng hindi ko mahanap yung word. Pero, mayroong kang Bisayang word na iba ang translation sa Tagalog. Yes po. Tapos ngayon, sinabi ko sa iyo, archetypes. Arketipo, original. Hindi. Merong 12 archetypes. Ipopost na lang natin kung ano, tapos Google can translate nyo. Na, kasi hindi ka lang isang tao. Nakita mo, marami ka naririnig. Yes. Maraming nabubuhay sa iyo. Minsan, creator ka, artist ka. Yun yung archetype na nabubuhay sa iyo. Multifaceted ka. Tayong lahat multifaceted. Kaya miraculous ang tao. Kaya kailangan tumaas ang pag-unawa at pag-intindi. Pagbalik dun sa caregiver, naka-uniforme, ang gaganda ng uniforme.
Kunya, nakakakuha ng BP, pero hindi mo naman makuha yung continuity kahit na nag-NC2 ka. Kasi para kang parking meter na naghihintay ng sweldo. Ang kailangan sa caregiving inflation, mababasa mo, kaya ka nagno-notes, nakikita mo yung fluctuation. Kailangan mo ng data, ng historical, na o kahapon, sa isang linggo, pare-pareho ang blood pressure nito. Pero ngayon, medyo mahinang kumain. Ilang beses siyang hindi mahinang kumain. Bakit for 3 weeks hindi? Tapos ngayon may nag-iba. Ayaw nang gawin yan ng empleyadong caregiver. Basta note lang siya ng note, parang robot. Hindi yon caregiver. Katulong yun. Ano yon? Taga-note. Right? Taga-note ka lang. Pero hindi mo iniisip kung ano ang nangyayari. Pagka pumasok ka sa healthcare, kailangan alam mo ang healthcare sa sarili mo. Ikaw ang number 1. Pagka gusto mong manggamot, ikaw munang gagamutin mo. Ang first mong gagamutin, sarili mo. Ang first mong gagamutin, mga namamatay na halaman. Namamatay na hayop, yung mga may sakit. Doon ka muna. Tapos makikita mo. Tapos, ganito pala. Marami pang mamamatay doon sa ginagamot mo. Tapos, at saka mo yun dadalhin sa eksperyensya mo sa tao. Parang sa mga ano rin, di ba? Sa mga doktor. Hayop muna. Plants muna, tinetest nila. Nakita mo yun doon sa Netflix, Bad Surgeon? Yan. Hindi siya nag-experiment sa hayop muna. Kailangan mapagaling mo muna yung hayop. Ang problema dun sa hayop, kala mo hayop lang. Depende yon sa kanilakan mo. Nakita mo dun sa experience mo dito, ang pag-alaga natin sa hayop, alaga natin sa tao. Kasi importante yon, may buhay. May buhay. So, hindi ka pwedeng mag-alaga ng kapwa mo, tapos talo ka mag-alaga ng sarili mo. Ito na ngayon, mapupunta na tayo sa pagmamahal ng sarili. Ano ang ibig sabihin mo? Ang pagmamahal ng sarili, composed of 5. Marami pa, pero 5 lang. Physical, maganda ka. Pero minahal mo ba yung sarili mo? Para gumanda ka, nagbayad ka ng mahal, pero lason pala yung nilalagay mo sa katawan mo. Yung mga poisonous products na lipstick, mahal nga. Minahal mo ba ang sarili mo dahil bumili ka ng magandang damit na kamahal? Kala mo yon, desire yon, paghahangad. Dahil gusto mo lang ma-impress yung kung sino mong gustong impress. Ang pagmamahal ay emotional. Kung sinasaktan kita parate, tapos hindi ka nagde-define ng boundaries, na ang sakit po niyan sa loob ko, wag na po natin pag-usapan yan. Yan, self-love din yan. Psyche. Anong mga pinag-iisip mo sa sarili mo? Mental, right? Ganito ako, binubugbog mo ba ang sarili mo sa pag-insulto mo sa sarili mo? Hinihiya mo ba ang sarili mo pag hindi tama ang ginawa mo? O may compassion ka sa sarili mo? Okay lang subukan natin ulit. Kung paano ka makipag-usap sa akin, ganun ka makipag-usap sa sarili mo. Pag nagkamali ka, paano mo ako i-correct? Ganun mo kino-correct ang sarili mo. So, part yan ng self-love. Emotional, physical, mental, spiritual. Spiritual dahil sa'yo nang gagaling Channel ka. May humihinga sa'yo. 3 kayong humihinga. Ikaw, yung Diyos na dinadasalan mo, at mga ninuno mo. Ikaw ang last representation ng ancestors mo. Humihinga sila sa'yo. Kaya hindi ka marunong mag-define ng boundaries. Right? Yung mga ninuno mong may galit sa mundo, yun ang bubuhay. Kaya kailangan spiritual, malinis. You have to guard your purity. At yung lima, psychic. Psychic. Yung mga psychic attacks, yung mga nag-iisip ng mga masasama sa'yo, tapos pumapasok sa isip mo dahil mahina ang auric field mo.
Mahina ang dasal, mahina ang mental, mahina ang emotional, mahina ang physical. Kahit na ang linis mong tignan, mali ang procedure. Mali yung proseso mo. Kasi hindi authentic. Authentic, hindi totoo. Puro surface. Puro lang ganon. So, pag ako, pinadalan kita ng walang yaka, ganito ka, ganyan, pumapasok sa'yo. Ang ingay-ingay ng isip mo, psychic attacks. Hindi wala kang laban. Kasi mahina ang dasal mo, puro ka penge. Tapos, ipokrito ka. Mahina ang dasal mo, words lang. Pag malakas ang dasal mo, ibig sabihin na nagsiservisyo ka sa kapwa. Kasi nabubuhay sa'yo ang Diyos. Lahat yan nakasulat sa Bible. Okay, end of story.